Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-Anting. Sa mundo ng mga Pilipino na naniniwala sa hiwaga, ang kalmen ay isa sa pinakapopular na anyo ng agimat o anting-anting. Ito'y maliit na sisidla na madalas nakasabit sa leeg, nakatali sa tela o itinatago sa dibdib. Sa paningin ng mga karaniwang tao ay parang simpleng palamuti lamang. Ngunit sa mga antingero, ito ay isang buhay na kasangkapan ng proteksyon at swerte. Ang tunay na yaman ng isang kalmen ay hindi makikita sa labas kundi nasa laman na nakatago rito. Maraming uri ng bagay ang maaaring ilagay, ngunit may ilang mas kinikilala at mas ginagamit ng karamihan dahil sa kanilang kapangyarihan at kasaysayan. Unang-una na rito ang mga papel o kartilya na may dasal at orasyon. Karaniwan itong maliit na piraso ng papel na isinusulat ng mga pari-parian o antingero. Dito nakatala ang mga panalangin laban sa masasamang espiritu, kulam at kamalasan. Minsan Latin ang gamit, minsan ay Tagalog na may halong simbolo ng krus o bituin. Ang bisa ng kalmen na may papel ay nakasalalay sa pananalig ng nagmamay-ari at sa galing ng sumulat ng dasal. Kapag tama at dalisay ang pagkakasulat, nagiging napakalakas nito at sinasabing hindi tinatabla ng sumpa ang may-ari. Ngunit napakarupok din ito. Kapag nabasa o nabura o nasunog ang sulat, maaaring mawala ang bisa. Kaya't karaniwan itong binabalot sa tela o inilalagay sa matibay na sisidlan upang mapanatili ang lakas. Ikalawa, madalas laman ng kalmen ang mga banal na bagay tulad ng maliit na krus, rosaryo o medalyon ni San Benito at Santo Niño. Ang ganitong uri ng kalmen ay tuwirang nakaugat sa pananampalataya. Hindi lamang ito proteksyon laban sa masamang espiritu, kundi paalala rin sa nagmamay-ari na ang kanyang lakas ay galing sa Diyos. Ang ganitong kalmen ay ligtas gamitin. Hindi nangangailangan ng komplikadong ritual at hindi madaling mawala ang bisa basta matibay ang pananalig. Subalit limitado rin ang gamit nito sapagkat nakatuon lamang sa espiritual na proteksyon. Hindi ito karaniwang ginagamit para sa sugal, pangkabuhayan o pakikipaglaban, kundi para sa kaligtasan at pananalig. Ang ikatlong popular na laman ng kalmen mga ka-horror ay ang mutya at bato. Kabilang dito ang batong kidlat, bato balani, bato omo at mga mutya mula sa saging, niyog, kawayan at marami pang iba. Ang mga batong ito ay tinitingnang likas na makapangyarihan na para bang may sariling kaluluwa. Sinasabi ng mga antingero na kahit walang dasal ay may bisa ang mga mutya bilang panlaban sa bala, patalim, malas at minsan ay pang-akit ng swerte. Ang lakas ng mutya ay ang tibay at pangmatagalang kapangyarihan nito. Hindi ito basta nasisira o nananatili ang bisa kahit tumagal ng ilang dekada. Ngunit ito rin ang dahilan kung bakit madalas itong inaagawan o pinag-aagawan. Ang isang mutya o batong kakaiba ay napakahalaga at kapag napunta sa maling kamay, maaaring maging pabigat sa may-ari. May paniniwala pa nga na kung hindi marunong humawak ang tao, imbis na proteksyon ay malas ang dulot ng mutya. Kasunod nito mga ka-horror ay ang kalmen na naglalaman ng bahagi ng tao. Karaniwan ay buhok, kuko o patak ng dugo ng mismong nagmamay-ari. Tinatawag itong personalisado sapagkat direktang nakatali ang kapangyarihan ng kalmen sa kanyang pagkatao. Kapag suot ng may-ari, nagiging tila extension ng kanyang katawan ang kalmen at pinoprotektahan siya ng parang sariling laman at dugo. Pinaniniwalaan ito na ang pinakamalakas na uri ng kalmen dahil nakaugat mismo sa personal na ugnayan. Ngunit napakadelikado rin ito. Kapag nakuha ng kalaban ng ganitong klase ng kalmen, maaari nitong gawing armas laban sa mismong nagmamay-ari. Dahil dito, tanging mga matatagal ng antingero ang karaniwang gumagamit ng ganitong uri sapagkat batid nila ang panganib na kaakibat nito. Ang panghuli sa pinakapopular na laman ng kalmen ay ang mga halaman at dahon, gaya ng tuyong dahon ng balete, balat ng kahoy ng sampalok, kamangyan at kahit mga butil ng palay.
Ang mga ito ay simbolo ng kalikasan at kasaganaan, ginagamit bilang pang-alis ng malas, pampaswerte sa kabuhayan at minsan ay panggagamot. Ang kagandahan ng ganitong laman ay ang pagiging malinis at ligtas. Hindi ito nangangailangan ng dugo o misteryosong ritual at hindi rin nagdadala ng mabigat na kapalit. Ngunit dahil organiko ang mga halaman at dahon, mabilis itong matuyo at mawala ng bisa. Kailangan itong palitan o i-renew paminsan-minsan upang manatili ang bisa. Kung susumahin mga kahoror, makikita natin na iba-iba ang ugat ng kapangyarihan ng mga laman ng kalmen. Ang papel ay lakas ng dasal. Ang banal na bagay ay lakas ng pananampalataya. Ang mutya at bato ay lakas ng kalikasan. Ang dugo at buhok ay lakas ng personal na ugnayan. At ang halaman ay lakas ng kalinisan ng lupa. Lahat ng ito ay iba-iba ang gamit at iba-iba rin ang kahinaan. Ang ilan ay madaling masira, ang iba ay delikado, ang iba naman ay limitado lamang ang saklaw. Ngunit sa kabila nito, nananatili silang popular dahil sa paniniwalang nagbibigay sila ng proteksyon laban sa dilim at kapahamakan. Ang aral na mapupulot dito mga kahoror ay malinaw. Ang kalmen ay isang kasangkapan lamang. Maaari itong maging gabay, kalasag o swerte sa buhay. Ngunit ang tunay na lakas ay nananatiling nasa puso at pananampalataya ng tao. Ang kalmen na ginagamit sa kabutihan mga kahoror ay nagiging biyaya. Ngunit ang kalmen na ginagamit sa kasamaan ay nagiging sumpa na bumabalik din sa may-ari. Kaya mahalagang tandaan mga kahoror na ang pinakamakapangyarihang kalmen ay hindi iyong nakatago sa sisidlan, kundi iyong nakauukit sa ating pagkatao. Ang kalmen ng kabutihan, pananalig at malinis na hangarin. Ikaw mga kahoror, nakapili ka na ba ng kalmen na para sa iyo? Hanggang dito na lang mga kahoror at samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.